A blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan, mapagpalang umaga sa ating lahat. Share ko yung ating live sa umagang ito. Ayan, naririnig niyo po ba yung mga ibon sa labas? Ayan. Medyo maingay yung ating mga ibon sa labas. Ay, bakit? Okay. Bakit di ko ma-share yung ating live? Ayan. Ayan, okay. Nakakatuwa yung mga ibon natin sa labas, maiingay sila. Pasensya na po, late tayo sa ating morning devotion. Pero gayon pa man, hahabol ako. Kasi ito ay mahalagang gawain na kailangan patuloy na natin na magampanan. Ayan, na-share na po yung ating live. At katulad ng dati sa ating pagsisimula sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat muli sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po nawa kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito at tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng mga salita mo na aming maririnig, matututunan, Panginoon, ay patuloy na ikalago ng aming pananampalataya at maging liwanag sa aming pamumuhay. Tulungan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Samahan mo po sila, ilayo sa anumang kapahamakan at tulungan, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin hinihiling ang iyong mapagpalang haplos, Panginoon, sa aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na anumang mga pagsubok na ito, anumang mga sakit na ito, haplusin mo po sila at pagalingin at tulungan, Panginoon, na nawa maging nilang lahat ng kalakasan na kailangan nila para sa paglilingkod sa iyo. At muli, Ama, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Na mainit no? Ngayon ay summer na talaga. At teka, i-open ko nga yung yung electric. In-off ko yung fan, no? Baka marinig. Pero, teka, i-open ko yung isa na electric fan. Or, sandali lang po. Sandali. Ayan. I hope na hindi distracting, no? Yung sound nung electric fan kasi medyo talaga mainit na ngayon, ano. Dito ako sa baba dahil ngayon ay panggabi yung aking asawa, so siya yung natutulog siya ngayon dun sa aming kwarto. So dito ako ngayon sa sala namin. So a blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo. Ayan, I hope na hindi nakaka-distract yung sound ng electric fan. Ayun, so let's dive in dito sa ating lesson, no? Dalawang lesson pa man din ito. Ito ay pang day 16 natin and day 17. So welcome again sa ating Faith in Action Expedition Week 3, The Sanctuary. Ayan, at sa ating day 16, no, The Shelter in the Storm. Ito yung ating lesson ngayon, no? Summer ngayon, no? Wala sa isip natin, no, yung storm. Pero minsan ang storm kasi sa buhay, no, dumarating siya even out of season, no? Minsan
hindi natin nagiging surprise siya, no, sa atin ang storm sa ating buhay. Ito yung mga problema, no, mga pagkakasakit, mga unexpected na mga situations, no, siya yung minsan na storm sa ating buhay. At dito ang naaalala ko is yung lesson ko doon sa Montalban, Rizal, no, nung ako pa ay nasa college. Ito during college time to, na kung saan ako ay sumali sa photography class na camera there, at nagkaroon kami ng outdoor on the spot photo shoot. Ayan. So ito yung i-share ko na naisip ko, naalala ko na related dito sa ating topic. At today, ang ating Bible verse o ang ating trail marker, no, ay matatagpuan natin sa aklat ng Psalms chapter 91 verse 1 and 2. Ang sabi rito, "He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust." Ayan, amen. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan, no? Napakagandang Bible verse na ating pagbabatayan sa umagang ito. Noong second year college kasi ako, sumama ako, katulad ng binanggit ko kanina, sumama ako sa camera there, no, photography class. Ito ay isang photo shoot doon sa Puray Falls, doon sa Montalban, Rizal. Pero alam ko ngayon, ito ay iba na, no? Iba na yata ang pangalan nito. Pero ang itsura kasi ng waterfalls na to, nasa parang dalawang mountain na ganyan. Tapos yung waterfalls nandun sa gitna. So, umakyat din kami, no? May mga inakyat din kami rito na mga maliliit na mountains papunta doon, no? Actually, meron nga kaming inakyat na napakakitid talaga, bangin na yan. Tapos eto, na as in talagang kailangan didikit ka sa parang sa pader niya, no? Kasi mahirap dahil walang no? Meron namang kahoy na pwede mong hawakan. Pero yun nga lang, malalim yung bangin. Tapos, meron ka pang dadaanan na parang cave ng konti, parang ganyan. No? So, it's an adventure talaga, no? Excited kaming kumuha ng mga magagandang shots. Pero eto nga, biglang nagbago ang panahon at bumuhos na yung malakas na ulan. Ito yung unexpected dito. Kasi syempre, lalo na nung panahon noon, no, hindi pa ganito yung internet. So, yung forecast, no, hindi kami nakakapag-check basta-basta ng forecast, no. And yun nga, yung aming schedule ng pagpunta doon, makulimlim na nga nung umalis kami noon Pero nung pagdating namin doon sa lugar, medyo yun na, parang iba na yung itsura ng clouds. Ang una kong naisip na protektahan ko is yung aking camera, no? So binalid ko ito para hindi mabasa, no, in case na umulan. Nakahanap kami ng masisilungan nung nag-start ng umambon. Pero dahil ayaw naming abutin ng dilim, no, kahit mabasa na kami, basta itutuloy pa rin namin yung photoshoot. So, eto nga, no, ganun din, no, sa ating spiritual na expedition. Hindi natin alam kung kailan bubuhos yung ulan o kung kailan darating yung problema. So, minsan sa gitna ng ating plano, bigla na lang may darating na mga pagsubok, no, mga hindi, kahit minsan pinaprevent natin, no, minsan hindi natin alam, no, kasi ang kaaway minsan gumagawa ng paraan para tayo ay i-distract, no, doon sa ating mga magaganda at maayos na plano. Pero katulad nga nitong topic natin, mastering peace, no, faith in action, no, moving mountains, mastering peace. So mastering peace means knowing how to protect what is valuable, your faith, our faith, no, that's valuable, and finding, no, our shelter. At yan ang ating Panginoong Diyos. So noong nasa Montalban kami, we had to trust
that even in the rain, we are all protected. So in life, ganun din, no? We might get wet, no, from the trials, but as long as we are tucked under the shelter of the Most High, no, yung ating Panginoong Diyos, no, yung purpose natin, no, yung to protect yung purpose ko that time is to protect yung camera ko, no. Ganun din sa ating buhay, no, yung purpose natin is to protect, to remain safe, at yung ating trust sa Panginoon nandun pa rin, no. Trust God that He will protect us even when we have to keep moving through the rain. Kahit tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, tandaan natin ang Panginoong Diyos, siya pa rin yung nagpo-protect sa atin. So the easy to understand walk with me breakdown. Ayan, number 1 dito sa ating pinag-aralan, no. Meron tayong lens. Kung ako, pinoprotectionan ko yung camera ko, meron din tayong lens sa ating buhay. Protect the lens, no? Just as I protected, no, my camera, we must protect our perspective. Yun yung ating lens, yung ating perspective. Huwag hayaang mabasa, no, ng negatibo o takot ang ating paningin. So yan. So ito yung ating pinoprotectionan, yung ating perspective. Tandaan natin ang ating Panginoong Diyos ang ating kasama sa ating lakbayin. Kaya tayo ay well protected. Ayan. Another is yung temporary shed. Ayan. Katulad nung nangyari, no, na alam nating uulan. So, dapat meron tayong shed o meron tayong payong dyan o coat. Ano bang tawag doon? Raincoat, no? Pero sa ating buhay, tandaan natin, God provides our shed, no? Or moments of rest when the rain is too heavy. Take advantage of those moments of prayer and fellowship sa ating group, no? Kasi tandaan natin na we are protected by our God, no? Siya yung nagbigay na ng raincoat ng bawat isa sa atin. At anytime na bumuhos yung problems o yung mga pagsubok, tandaan natin we are protected. Ayan. So, faith in the rain. Ito yung dapat nating pag-igtingin, no? Hindi ibig sabihin na kapag may ulan, ay tapos na ang biyahe, no? With the great Guide's protection, we can still produce something beautiful, no? Yung mga shots natin, no? Yung memories natin, no? Kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon, we can still praise God, no? And thank Him. Katulad nung panahon na yon, no? Actually, medyo naging dramatic nga yung mga photoshoot namin nung time na yun, eh. Kasi, unexpected yung weather, but still, no? Doon lumabas yung mga creativity namin para makakuha ng mga magagandang shots. So, yun yung tandaan natin, no? Yung reflection din natin dito sa ating topic ngayon, ito yung katanungan, no? May bigla ang ulan ba na bumubuhos sa buhay mo ngayon na hindi mo inaasahan, no? Ako yata meron, no? Yung mga babayarin. Minsan nakasulat na yung mga expenses mo na dapat mong bayaran, tapos biglang may madadagdag pala, no? Minsan may mga ganun na sitwasyon. And katulad kahapon, yun. So, ina-expect ko, naku, meron pa akong extra. Tapos, yun pala, ay, naibayad ko na nga pala. May mga ganon, di ba? Na sitwasyon. So, minsan may mga ganon sa buhay natin, no? Minsan bigla kang kinakapos, o kaya hindi mo inaasahan yung mga ubo, sipon, na kailangan mo syempreng kailangan may remedy ka agad, no? Yung mga ganon, or yung mga sa school, no? Yung mga projects, no? Unexpected na mga babayarin sa school. Ayan, so katulad nito, itong nangyaring gera, no, sa Middle East.
okay na sana, no? Okay na sana yung Pilipinas. Although may mga problema tayong mga kinakaharap sa ating bansa, pero parang nakadagdag pa. So another challenge, no, na dumating dito sa bawat isa sa atin sa buong mundo. So ang nagtaasan ng mga presyo, ng mga bilihin, yung mga ganyan. So maraming mga unexpected, no, na dumarating. So, paano, another reflection, paano mo pinoproteksyonan ang iyong spiritual camera? Ayan, yung ating vision, no? Spiritual camera natin o ang iyong pananampalataya para hindi ito masira ng mga pangyayari sa paligid natin. Ayan, so paano natin ito pinoproteksyonan? No? Ako, by prayer, no? Nothing beats yung prayer and connecting to God. Yan, yung napakahalaga, no, ng silent and close prayer na talagang ibuhos mo sa Panginoong Diyos lahat ng mga alalahanin mo. So ito yung isang way, no, na naniniwala ako para yung aking focus ay laging sa Panginoong Diyos, no, laging tumawag sa Kanya, and syempre huwag kalimutan, no, yung oras para sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So katulad nito, itong gawain na ito na naniniwala ako na napakahalaga dahil since na umpisahan ko itong gawain na ito, no, totoo na ako yung unang tinatamaan dito sa mga mensahe, pero at the same time naniniwala rin ako na yung pagtutuwid ng Panginoong Diyos sa akin is the greatest blessing na nakukuha ko sa gawain na ito, no? Bukod sa, syempre, ang pinaka top priority rito ay ang papurihan ng ating Panginoong Diyos. Siya yung gusto nating i-please, pero ang totoo niyan, mas sobra pa yung balik, no, sa atin dahil pinapatatag niya yung spiritual na pamumuhay natin. Lahat tayo dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Pero kung alam mong nakakapit ka sa Panginoon ng matibay, no, ano man yan na dumaraan, nananatili ka pa rin, no, dahil alam mo na yung kinakapitan mo is a strong rock, no, matibay na bato. Yan ang ating Panginoong Jesus. Ayan. So, dahil nga sabi ko kanina, no, dalawang topic ito kasi nga ina-advance natin dahil sa meron tayong topic na allotted for Saturday and Sunday. Kaso nga lang, wala tayong Saturday and Sunday, hanggang Monday to Friday lang tayo. So, dinadagdagan natin, no, so meron tayong mga morning devotions na dalawa yung topic natin. So, yung kanina, ang title noon is the shelter in the storm, The Shelter in the Storm. Naalala ko yung kanta, A Shelter in the Time of Storm. Ayan. So, connected siya dun, no? A Shelter in the Time of Storm. And ito namang ating pang day 17 is The Sound of Silence. Parang dalawang pala to, no? Dalawang title ng kanta, no? Meron din kanta na The Sound of Silence, eh. Ayan. Pero itong The Sound of Silence na to, ang memories na ma-share ko dito ay yung memories na namin magkakapatid nung kami ay nagbabiyahe papuntang Baler noon, no, sa papuntang Maria Aurora, kasi lagi kaming lagi kami nagbabakasyon noon sa auntie namin, kay Auntie Neddy. Ayan. And noon wala pa yung yung pantabangan na road. Hindi pa ganyan kaganda ang daan. At ang dinadaanan pa namin noon ay yung Bongabong Baler Road na dadaan ng Sierra Madre, no, yung bundok ng Sierra Madre. So, napakaganda nitong lesson na ito, no? So again, faith in action, expedition. Ito yung ating week 3, the sanctuary, and today's another lesson, no, topic 2, the sound of silence. Ang ating trail marker o ang ating Bible verse na pagbabatayan ay matatagpuan naman natin sa aklat ng Exodus chapter 14 verse 14. Ayan. At ito yung sinasabi, the Lord will fight for you, you need only to be still.
Amen, no? Ibig sabihin, kahit tahimik tayo, no? Minsan kasi sa panahon natin ngayon, yung pagiging tahimik, ang dating na sa iba, tayo ay talunan, mali, o wala ka nang masabi, no? Pag sinabi, wala ka nang masabi, no? Kasi mali ka, no? Minsan ganun yung tingin ng tao pag hindi ka lumalaban o hindi ka nagsasalita, no? Feeling nila mali ka na, pero ang totoo nun, hindi mo naman kailangan ipaggiitan na tama ka. Kasi kung tama ka, ito ay lalabas na tama ka. Dahil ang Panginoong Diyos, siya yung magpapakita na ikaw yung tama. So, dito, no, sa ating The Sound of Silence. Ayan. Ang naalala ko rito, no, nung bata pa kasi kami, yun ang kunento ko sa inyo kanina, madalas kaming bumisita, no, kay Auntie Neddy sa Maria Aurora Province. Binibisita namin mga pamangkin, mga pinsan namin doon, yan. Masarap bumisita doon kila Auntie, ang daming prutas, ayan, at saka ang ganda ng view, ganda ng paligid, no, pero yun nga lang, no, yung dinadaanan kasi namin doon, yung binanggit ko kanina, Bungabong Baler Road, no? Doon mismo dumadaan sa gitna yon, no, ng Sierra Madre Mountains. So alam niyo itong Sierra Madre na ito, ang itsura niya ay pag pumasok ka dyan, talagang sobrang tahimik. Kasi alam mo yung maririnig mo lang mga sound lang talaga sa bundok na maririnig mo, ganun, napakatahimik dyan, no, sa Sierra Madre, no. Pero yun nga, nung mga bata kami, no, bilang bata, napakaingay namin dahil lalo na pagka excited ka, no, excited ka sa biyahe, kumbaga, dala ng excitement, no? Andyan yung, wow, ang gaganda, ganyan. Tapos biruan ka, ganyan, biruan, no? Pero, eto na, pagpasok namin, no? Pagpasok ng sasakyan, doon sa kabundukan, lagi kami sinasabihan, no, ni mami, ni daddy, ng auntie namin, mga uncle, no, na kailangan naming tumahimik. Ayan. Kailangan naming igalang, no, yung katahimikan ng bundok, no. Nung panahon na yun, natatakot kami, no, dahil akala namin, no, may mga creatures sa forest na baka biglang magalit kapag maingay kami, ganyan, no. Kaya sa halip na mag-ingay kami nung time na yon, nananalangin kami, no, habang binabaybay namin yung mahaba, no, matarik na paikot-ikot na daan, no. Hindi mo naman masyadong pansin yung tarik, hindi kasing tarik ng dam na ito, Pantabangan Dam, no, kasi yung sa road talaga doon, talagang matarik yon. Pero ito, Sierra Madre, hindi mo pansin yung tarik, pero talagang syempre may ascent, no? May pataas pa rin talaga siya, pero dahil pag ganun kayo, ng pag ganun, hindi mo napapansin na nasa mataas ka na area, no? Pero yung lugar talaga sobrang tahimik, no? Minsan parang kami lang yung nasa road, parang gano'n. Lalo na pagka babiyahe kami ng gabi. Kasi kunyari gusto namin makarating sa Manila ng maaga, no? Aalis kami sa Maria Aurora, kanya pabalik na kami ng Manila. Aalis kami ng Maria Aurora ng gabi. Nako, nakakatakot yung pakiramdam, no? Dahil syempre walang mga ilaw, tapos ang tahimik, yung mga ganon, no? Pero ito ang no? Ito yung kagandahan, no? Yung mastering peace. Mastering peace means learning that silence is not something to be feared, but a place where we find our great guide's protection. Ayan. Minsan, no, sa buhay natin, kailangan natin nitong silence with the Lord. Yung oras ng pakikipagniig natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya, yung katahimikan, no, hindi ito yung usual sa atin, pero
sa kabila ng katahimikan, natatagpuan natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. So, ang katahimikan sa bundok ay maaaring nakakatakot dahil hindi tayo sanay dito. But when we are with our loved ones and we are covered in prayer, the silence becomes our sanctuary. Yan. So, we realize that we didn't need to be loud, to be brave. Totoo yun. Hindi mo naman kailangan maging maingay, no? Para masabing matapang ka. We just needed to be still to know that our protector is with us. Ayan. So, napakagandang paalala ito sa bawat isa sa atin. So, the walk with me or the easy to understand walk with me breakdown. Ito. The quiet noise. So, quiet and noise. Parehas na magkaiba, no? Pero, pwede mo pala dito sa ating topic, no? Meron tayong kakaibang meaning nito, no? Yung quiet the noise. Ayan. So, minsan kailangang patayin ang noise ng reklamo at excitement para marinig ang bulong ng gabay. Ayan, ang gabay ng ating Panginoong Diyos. So, silence allows us to focus on the road ahead. Yun ang tandaan natin. No, hindi natin maririnig ang gabay ng Panginoong Diyos kung maingay tayo, kung sarili lang natin yung ating naririnig. Kaya magandang mag-alat tayo palagi ng panahon para pakinggan natin, no, ang bulong ng Panginoong Diyos sa ating puso. Okay, prayer in the steep places. Alam niyo yung steep, yung napaka-tarik na very alanganin na lugar, no? Kung tayo ay minsan dumaraan sa ating situation sa buhay na tayo ay nasa steep o alanganing sitwasyon. The long, steep and winding roads, no, of life are best traveled in prayerful silence. Yan ang tandaan natin, no? Lagi tayong may pagkakataon para tumawag sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Doon natin nararamdaman na hindi tayo nag-iisa sa ating biyahe. Ayan. And last, no, but not the least, ayan, fear versus reverence. No? Ang takot natin sa creatures o sa unknown na nawawala kapag alam nating ang Creator ang ating kasama. So, kung alam natin, no, kasama natin ang Panginoong Diyos, wala tayong dapat katakutan. Siya ang may likha ng lahat, no? So, siya rin ang may control ng lahat. So, the silence is not empty. It is full of God's presence. Ayan. And, okay, bago tayo magtapos, let's have a quick reflection dito sa ating topic na ito. Nakakaramdam ka ba ng takot kapag tahimik ang buhay mo o kapag hindi mo alam ang susunod na mangyayari? Ako, totoo, minsan natatakot ako, no? Pag halimbawa, hindi ko alam, no? Like ito, yung war na ito, kailan to mag-e-end, hanggang kailan matatapos yung mga pagtaas ng mga presyo. Minsan, pagka tumaas na yung presyo ng mga bilihin, kahit tapos na yung war, hindi pa rin bumababa yung mga presyo, no? Minsan andun din kasi yung pagsasamantala, no? Minsan nagbabaan na yung mga presyo ng krudo sa ibang bansa, pero minsan yung mga nagsusupply dito sa atin nananatili pa rin, no, dahil gusto pa rin nilang i-take yung advantage, no, na mas kumita pa sila. Pero ang totoo nun, minsan tayo nahihirapan na. Kaya pag minsan pag yun ang iisipin mo at doon ka magpo-focus, para kang nanlulumo, no? So ito yung mga minsan tahimik, no, na mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin inaasahan, no? Pero at the same time, pagka naisip natin ang Panginoong Diyos, no, at nag-reflect tayo sa Kanya, Lord, Ikaw naman ang may control ng lahat. So alam namin na hindi mo kami pababayaan. Yan. So, can you embrace the silence today as a sign of respect and trust in the great guide? Yes. Yes, no? Let's embrace silence today. And ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos, no, lahat ng ating alalahanin. Instead of filling the air with worries, can you fill it with a quiet prayer of trust? Surely, no, dapat
dapat nating ibigay ang tiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating pagtatapos dito sa ating morning devotion, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga lessons na aming narinig sa umagang ito, sa pagpapaalala mo sa aming Panginoon na ikaw ang aming protector at ikaw ang aming shelter in the time of storm. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming paningin at patuloy na tumutulong sa amin na mag-focus, Panginoon, para kami ay magkaroon ng mga magagandang shots, magagandang pananaw sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na sa kabila ng mga ingay sa aming kapaligiran, ay mahanap namin ang peace, ang katahimikan sa aming pamumuhay, Panginoon. Nakasama ka. Tulungan mo na lagi namin mai-focus ang aming mga worries, ang aming mga alalahanin, mai-lift up namin sa iyo, Panginoon, at mai-focus namin ang aming paningin sa iyo, Panginoon, at huwag kami magulumihanan sa anumang mga sitwasyon na nangyayari sa aming kapaligiran. Ikaw po ang bahala sa aming Panginoon na mag-ingat sa amin at magbigay katagumpayan sa lahat ng aming mga kinakaharap ng mga pagsubok at anumang responsibilidad na meron kami kailangan namin mapagtagumpayan. Ingatan mo po ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at magawin mo po naman kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And see you later sa ating evening devotions. Pangunguna pa rin ni Sister Kathleen. And antabayanan po natin, no, itong ating topic na ito, no, paganda na, lalo ng paganda. And I hope na itong journey na ito, no, ay sabay-sabay natin na matapos ng may katagumpayan. Ayan. So again, to God be the glory. Take care and God bless.